Sisibakin na pala ang tumatayong coach ng Converge ngayon at papalitan na nga raw ng dating coach ng Blackwater na ngayon coach rin ng isang team sa MPBL. Marami naman ang nagtaka sa ginawa nilang hakbang na sa palagay ko ay hindi naman talaga big move pero parang mas hinihila pa nga nito ang team pababa. Ang tanong, bakit sila magpapalit ng coach at bakit yung kinuhang coach ay yun pang dati nang nasibak sa Blackwater? Tara, pag-usapan agad natin. Ang impormasyong ito pala ay ikikredit ko kay Snow Badwa. Kakapasok lang din ng balitang to ayon sa kanya ay magpapalit ng araw ng coach ang Converge. Pero bakit nga? Baka hindi naman kasalanan ni Coach Franco kung bakit matagal nang hindi nakapasok sa semis ang team nila. Ang Converge ay isang young team kahit may mga piyesa sila pero marami sa kanilang hindi pa hinog at iilan lang din ang maasahan sa ngayon, especially pagdating sa crucial basket. Kaya nga nasabi din ng source na si Snow Badwa na kahit injury prone si Heading pero ang laking bagay pa rin ang pag-trade sa kanya na masasabi nating sobrang palpak dahil naisahan sila ng TNT. At mukhang yun na nga ang simula ng pagbagsak ng Converge since kasi nung binigay nila si Heading, wala na sa ayos ang opensa nila. Kumbaga, nawalan sila ng almost 39% sa offensive side dahil legit na shooter ang kanilang pinakawalan tapos wala man lang silang nakuha at ang bagay na yan, hindi naman kasalanan ni Coach Franco Atienza. Somehow, nahirapan din sa pag-a-adjust si Coach Franco sa pagkawala ng Heading sa kanilang rotation at kung ano man ang naging resulta ng kanilang campaign, wala na siyang kinalaman dun. Naku, magulo pala tong Converge. Kaya pala bumaba na si Charles Teo at Alvin Ayo sa kanila. Alam niyo ba kung sino raw ipapalit? Yung former coach din daw ng Manila Stars sa MPBL na si Ariel Vanguardia. Siya yung coach na tinutukoy ni Snow na former PBA coach daw na sinibak ng Blackwater. Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong nakita ang coaching skills niya sa PBA kasi wala naman din sa ayos ang kanyang team na hinahawakan. Hindi rin siya nagtagal sa PBA kasi nga hindi pa rin magandang resulta ng Blackwater. Kaya hindi ko masasabi na magaling to. Well, kung nanonood ka ng MPBL siguro malalaman mo yan. Pero ayon sa komento ng mga netizens, hindi raw sila sang-ayon sa napiling bagong coach ng Converge at Converge pa talaga na may budget naman daw ang team. Tututusin, kaya nga nilang manguha ng mga Serbian coaches kung gugustuhin. Available naman ngayon si Brian Gurjan, yung nag-coach sa Bay Area. At isa din sa mga kilalang coach ng NBL. Pwedeng-pwede si Alex Compton, isang defensive type na coach. Si Tab Baldwin, ito malapit to kay Jacob Lau. Pwedeng-pwede din si Norman Black na available ngayon. So kung si Ariel Vanguardia ang gustong gawing coach ng Converge, baka magkalapit lang ng loob ang coach na to sa mga big boss ng Converge. At imposible naman kung sasabihin natin na nagtitipid ang Converge kasi kahit ako, hindi rin ako sang-ayon sa kanilang plano na palit coach. Bago pa nga lang si Coach Franco, hindi pa talaga nila nasubukan ng lubos ang kakayahan niya kasi ang bit-bit niya na roster wala pang kasanayan masyado sa PBA. Young team pa sila na lack of experience kaya ang pagpapalit ng coach ng Converge, maling hakbang o sabihin na lang nating hindi isang solusyon para gumana ang resulta. Siguro kung ako ang tatanungin, ang unang hakbang dapat dyan, palitan nila yung sinkhole na naiwan ni Jordan Heading. Kung hindi naman sila medyo may pagkabopos na pinagpalit ang legit na shooter sa isang hindi napakinabagang player, abay maayos sana ang takbo. Dapat manguha sila ng maraming shooters. Total, plano naman nila mag-invest para magpalakas. Sunod na pwede nilang gawin, maghasa ng mga bagong players gaya ng ginawa ng Rain or Shine na habang tumatagal, lumalakas na ngayon at unti-unti nang pumapalag sa mga big teams. Sa katunayan, ang Ross nga ang kahinaan ng Magnolia ngayon. Pero sa TNT nga lang sumasabit. Tapos gawin ng intact ang kanilang roster, lalo na yung si Shawnee Winston at Aling Stockton. Kabilang na ang coach para hindi todo adjust ang mga players. At panghuli, kung may pera sila ang mang-farm, hindi sila ang gagawing farm team. Kung ganito na talagang kalakaran ng PBA sa mga players, bakit di nila sakyan at manguha sila ng maraming legit na shooters at wing na pang modern type? Akala ko pa naman sila na ang tataob sa mga big teams at susunod na sa Ross bilang independent team na palaban. Yun pala. Anyway, sinong coach dapat ang kunin nila na ipapalit kay Coach Franco?